Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming taga-pakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Suring dito sa ating dula. Love and Memories. Pumunta si Pidong sa kumpare niya si Tito para sumama sa paglabas ng isda na tilapia. Pero maaga silang natapos, kaya uminom sila sa isang bar at lasing silang dalawa. At may lumapit na GRO at tinakit si Pidong at hindi na nakapagpigil si Pidong. Ano Pogi? Ituloy na natin ang magpakaligaya o hindi na? Ano Pogi? Sandali lang, ituloy na natin. Mainit na ang nadarama ko. Ang hiling mo pa rin sa romansa kahit matanda ka na, ha? Sige na. Bahala na dyan. Talagang gusto kong mapawasan ng init na nadarama ko. Hindi ko na mapigilan ng sarili ko. Sige na, sige. Naku po, sobra pala ang pagkamanyagis ng tundang ito. Parang di siya nakatingin ng ilang taon. Okay, gagawin kong lahat para balik-balikan niya ako at magkaroon ako ng pagkukunin ng pera. O sige lang, ubusin mo ang lakas mo sa akin. At pag uwi mo, ay lupay-pay ka na. Sana hindi mahalata ng asawa niya. Sige. Suring dahil mapagmahal sa kanyang asawa. Ang asawa ko, 4 na ang pinalit sa akin, pero hinayaan ko na. Alam ko na, magsasawa rin siya. Tama yan. Ano bang sikreto mo, Mare? Bakit mahal ka ng ang asawa mo, ha? Simple lang, Maring Karing. Lagi akong nagluluto ng malinamnam na ulam na gustong-gusto niya. At saka, pinagbibigyan ko pag gusto niyang umakyat sa Gloria. 2 beses pa nga sa 1 linggo kaming nagsisiping Ano? Kaya mo pa ba, Suring, sa edad mong yan? Ay, oo. Kayang-kaya pa namin. Yan ang pagpapatibay ng aming pagmamahalan. Mahal ko siya at mahal din niya ako. Kaya labing-labing. Nakakaingit naman kayong mag-asawa. Yung asawa ko, alam mo, mahigit ng 10 taon na hindi kami nagtatabi. Ay, nako. Paano ka naman tatembihan? Yang buhok mo ay parang alambre. At parang balat ng kalabaw ang balat mo. Hindi ka yata naliligo Dapat mag-shampoo ka at magsabon ng babango para pag naamoy ka ng asawa mo na ang bango-bango mo ay sigurado na mangangalabit siya sa iyo. Ay, totoo ba yan, Mare? Sige nga, masubukan yung sinasabi mo. Baka sakaling bumalik ang init ng pagmamahal ng asawa ko sa akin. Ay, bebe, ganyan din. Naman ni Maring Suring. Para madama uli natin ang langis sa piling ng asawa natin.
Anong nangyari sa inyo ni Paring Dido? Bakit ngayon ka lang umuwi? Ay, naku, Suring, naubusan ng gasolina yung motor ni Paring Dino. Naghanap kami ng mabibilhan, pero puro sarado naman. Ay, kaya pala. Naghihina ka, Bidong. Bakit? Nagtulak ka ba ng tricycle? Ay, oo. Pinahirapan akong masyado ng pagtutulak ng tricycle para makabili ng gasolina. Ay, nako, sige, tama na yan. Ang mabuti pa ay mag-almusal na tayo dahil nagluto ako ng paborito mo. Ay, sige na, Suring. Dahil naubos ang lakas ko kagabi. Kaya kailangan kong makabawi. Pagkatapos nating kumain ay magpapahinga muna ako. Ay, ikaw ang bahala, Bidong. O, halika na at sabay na tayo kumain. Dahil gutom na ako kasi hindi tayo pakita eh. Ay, okay, Suring, pasensya ka na ha. Kung naghintay ka sa akin. At saka ako magpupunta ng bukid pag nakapagpahinga na ako. Oo, sige. Sige na, pumunta ka na doon sa kwarto. Sige. Parang iba ang naamoy ko kay Bino. Mabago siya. Ay, nako. Kung ano-ano na naman ang iniisip ko. Parang naghihinala ako. Ah, nako. Wag na lang. Ang mabuti pa ay ihanda ko na ang aming almusal na dalawa. At pupunta pa raw siya sa bukid. Inay, may sasabihin sana ako sa inyo. Sana payagan ninyo po ako. Ha? Bakit? Saan ka ba pupunta? At sino naman ang kasama mo? Gusto ko sanang magtrabaho sa Maynila. Mas mabuti doon. At mataas ang pasahod nila. Hindi gaya dito sa probinsya. Kulang ang kinikita ko. Pero anak, delikado sa Maynila. Maraming masasamang tao doon. Baka mapahamak ka lang. Huwag po kayong mag-alala, Inay. Hindi ako pababayaan ng matali kong kaibigan. At saka, hindi naman ako gagala dun para hindi kayo mag-alala. Mag-iingat po ako, Inay. Ay, naku anak, alam mo, ayaw ko sanang lumayo ka sa piling namin kahit maliit ang sahod mo dito, basta nakikita ka namin na ligtas sa kapahamakan. Inay, susubukan ko lang po. Gusto ko kasing makaipon para sa iniisip kong negosyo. Di na ako alis dito sa lugar natin. Ay, ganun pala ang plano mo. O sige, papayagan kita. Pero wag mong kalimutan ng pera na ipadala sa amin para sa aming pamumuhay ng tatay mo. Opo, Inay. Alam ko po yan. Ako lamang po ang sumusuporta sa inyo, kaya wag po kayong mag-alala. Ipapadalo ko po lagi ang perang kailangan ninyo. Salamat naman anak kung ganon. Dahil ikaw lang ang inaasahan namin ng tatay mo. Kaya pasensya ka na kung kami ay pabigat sa iyo anak. Wala na yatang natitira para sa iyo Ang iniisip mo, yung kapakanan namin ng tatay mo. Pero anak, ang masasabi ko lang sa iyo, mag-ipon ka rin para sa iyong magandang kinabukasan. Oh, Suring, ano bang gagawin mo ngayon? Sabihin mo at tutulungan kita para hindi ka mapagod. Aha! Ay, ano bang nakain mo, Bidong? At naisip mo na tulugan mo ko? Ah, sa bagay, marami akong labahin ngayon. Dahil umulan ng isang linggo, kaya hindi ako nakapaglaba. Sige, Suring, ako nang iigib ng tubig na pambanlaw mo
para hindi sasakit ang balakang mo sa pagbuhat ng mga tubig sa timba. Ay, salamat naman, Pido. Dahil naisip mo rin na tulugan ako. Dahil hindi ko na kaya ang umigib. Oo naman. Siyempre medyo humina ng lakas ng iyong katawan, kaya dapat lang na magtulungan tayo. Bilang mag-asawa, nakikita ko na nahihirapan ka na sa ginagawa mo. Ay, mabuti naman. Kesa nandyan ka sa tindahan na nakikipagmarites. Baka sabihin nila na isa kang lalaki, pero talo mo pa ang mga babae sa pagchichismis kung sa chismis ang pag-uusapan. Ay, naku, Soreng. Nagsawa na ako sa pakikipagkwentuhan ko sa mga marites na sinasabi mo. Dahil sinisiraan nila ang taong walang kasalanan at kung sino-sino ang dinadawit. Ay, alam mo, Bidong, kung hindi mo iiwasan ang mga marites na yan, baka mag-imbento sila ng kwento na ikaw ang kasama nila na nagbabarites. Ano? Hindi naman totoo yan. Hindi, nakikinig lang ako sa mga kwento nila tungkol sa mga tao. Pero baka idamay ka nila pag may nagsumbong ng mga paniniran nila sa isang tao. Kaya makinig ka sa akin. Iwasan mo na sila para hindi ka madamay kung may gulo na sangkot sila. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsan'y Mahilig talaga ang matandang yun. Kaya siyang dapat kong lapitan. At kunting lambing lang, ay iinit agad siya. At naku, halos di malaman kung ano ang unahin na prosen. Teka, kailangan ko ng pera. Punta ko nga siya at aliwin para makakuha ko ng pera niya. Kailangan niya itayang pambili ng gamot. Magbibis muna ako. At aakitin ko siya para kalimutan ng asawa niya. At kami ang magsasama. Nagustuhan ni Binong si Sally. Kaya dapat lang naman na makinabang din ako. Teka, sino kaya itong masasalubong ko? Ba, si Sally. Abe, Sally! Ay, saan ka ba pupunta? Dino, gusto ko lang magkausap si Binong. Saan ba siya nakatira? Ha? Abay, nasisiraan ka naman ng bayan, ha? Abay, pupuntahan mo siya sa mismong bahay nila. Ang tinatanong ko kung nakita mo siya, tulungan mo naman ako para makausap ko siya. Parang alam ko kung anong iniisip mo. Gusto mo siyang sipingan para magkapera ka, hindi ba? Huwag ka nang magsalita dyan. Sabihin mo na kung saan ko siya makikita. Wala siya sa bahay nila ngayon. Kundi nandun siya sa bukid at naglilinis siya ng damo sa paligid ng tinanim niyang palay. Sige, sabihin mo kung saan ako dadaan at saka na kita bigyan kung makausap ko na siya. Okay. Ikaw ang bahala. Basta, huwag mong kalimutan ng guna para sa akin, Para kahit malaman ng asawa niya, hindi ko sasabihin, hindi ba? Oo na, basta huwag ka nang maingay Oo. at bigyan kita ng pakinabang mo. kung wala na kalagasan ay puso mo'y matuto ng magpatawad. Kung wala na
Inay, sinabi na ba ninyo kay Itay ang plano ko na pumunta ng Maynila para subukin ko ang kapalaran ko doon? Hindi muna, anak. Pagkaalis mo na lang. Baka hindi ka niya payagan at hindi ka makapagtrabaho sa Maynila. Kung yan ang gusto ninyo, sige po. Kayo na po ang bahalang magsabi kay Itay na magtatrabaho ako sa Maynila. Oo, Belia. Baka pigilan ka pa niya pag sinabi ko. Alam mo naman na ayaw kanyang lumayo sa amin. Sigurado na magugulila kami sa iyo, anak. Inay, kung dito lang kasi ako, wala akong pagkakataong guminhawa ang buhay dahil ang lit ng pasahod dito. Sabagay, tama ka dyan. Yung ibang kanalagahan dito sa ating lugar, lumayo para makapagtrabaho lang. O tingnan mo si Irma, di ba umasinso ang kanyang buhay mula nang nagtrabaho sa Manila? Oo nga po, Inay. Ganon din po ang gagawin ko. Sana matupad ang pangarap ko na guminhawa ang buhay natin. Kaya gusto kong lumayo at magpunta sa Maynila. Baka doon po ako swertehin. Sana nga, anak. Kung may gagastusin ka lang sana para makapag-abroad, papayagan ka namin. Pero wala eh. Wala tayong pera. Kaya subukan mo munang magtrabaho doon sa Maynila. Baka sakaling makaipon ka. At sana, anak, ha, lagi kang mag-ingat. At isipin mo palagi na nandito kami ng tatay mo na naghihintay at nagmamahal sa'yo. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I'll always be with you. Suring, may pupuntahan ako sa bayan. Kaya pwede bang bigyan mo ako ng pera? Ay, ano bang bibilin mo para alam ko kung magkano ang kukunin kong pera? At bumili ka rin ng ulam natin para sa hapunan, ha? Sige, hintayin na lang kita doon sa salas. At ilista mo na lang ang gusto mong bilhin ko para hindi ko naman makalimutan. Oo, Bedong. Teka, magkano ang perang ibibigay ko sa'yo, ha? Siguro pwede na ang 3,000 dahil hindi lang abono ang bibilhin ko eh. Hindi yung iba ko pang gagamitin doon sa bukid. Ay, ganun ba? Oo, sige, sandali lang. At kukuha ko ng pera doon sa pinagtaguan ko. Sandali lang, Bedong. Ay, mabuti at naniwala si Suring na pupunta ako sa bayan. Sana hindi niya mahalatang gagawin kong ito. Ang hirap talaga gumawa ng dahilan para makapuslit ako, para magkita kami ni Sally. Talagang lambing ng babaeng yun. Masaya ako pagkapiling ko siya. Ngayon ko lang nadama ang tunay na ligaya sa piling ni Sally. Hintayin mo ako, Sally, at darating ako sa lugar kung saan tayo magkikita. O, pare Dino, bakit ka pumunta dito sa bukid? Bakit? Yayayain mo ba ako sa bayan at iinom na naman tayo? Hindi paring Bino. Kundi may kailangan ako sa'yo. Kung kasi medyo nagipit ako, kaya pwede bang pahingi mo muna ako ng pera mo? Pare Dino, wala akong pera dito dahil si Suring humahawak ng pera namin. Sige na pare. Pupunta lang ako sa bahay ninyo at sabihin ko kay Suring na bigyan niya ako kahit 500 lang pare. Ha? Pauutangin kita pero huwag mo sanang patagalin ng pagbabayad mo dahil pambili ko ng abono yun. Ano? Bah, pambihira ka naman pare, parang ayaw mo yata akong pautangin eh. Babayaran ko naman eh. Ha?
Pare, parang galit ka yata sa sinabi mo. Ano pa? Parang wala kang tiwala sa akin eh. Baka kapag dinis ako pare, sumbong kita kay Kumaring Suret at sasabihin ko na may ginagawa kang milagro. Ano? Ano kaya ang gagawin ni Binong sa sinabing yon ng kanyang kumparing si Dino? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaan subaybayan ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Suring dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.